ugma magsugod na ta sa may itong sugdan ugma. Holy Week na, Passion Sunday. Pagbindita sa lokada, Palm Sunday or Passion Sunday. So, sinugdan na sa Passion ni Jesus. So, ang ating Ebanghelyo karon nagisgot na sa Passion ni Jesus, ang iyang pagkamatay. Gitagna na ni Caiphas ang Pangulong Pari, ang paristis sa templo kaniadto. Siya ang Pangulong Pari, niya siya nga, mas maayo pa nga sa kataong mamatay alang sa tibok sa mga Hudyo, sa Diyos, ug sa naso. Ngayon nga naman, nagtuugod sila nga si Jesus magbuhat o magtukod og revolusyon batok sa mga Romano, no? Pagtuon nila na si Jesus iyang tigungon ang katawan ug mag-rebel di batok sa mga Romano nga maoy nagdumala sa Israel, no? Muna ilang pagtuo sa mga Hudyo, nga naman insecure sila, nahadlok sila nga pulihan sila ni Jesus, magtukod og bagong administrasyon si Jesus. Kaya daghan naman ito o kanya tungkol sa milagro, particularly katong pagbanhaw ni Lazaro. Daghang dito ang Jesus kay isa ko di mutuan ang patay nga upat na kaadlaw nga gilubong nabanhaw. Pinakadako nga milagro to nahitabo. So mga daghan na alarma ang mga kadago. Sa kaani ko si Jesus mo rebelde ba to kanako, daghan na siya mga followers. Mo na sila na insecure, nahadlok sila. So kini si Caiphas nasa bright nga idea, mas maayo pa nga kining tawa na patyo nato aron sa dili pa magsugod ka ng revolusyon o ng kudita, salba na ta. Kay kung magrevolusyon sila ang mga Romano, sigurado manang mga sila mga sa kwan. Ilang naman na experience na kaniya ang mga Hudyo nagrebelde sa gihimo sa mga Romano. Ilang bungkag ang kuano. Actually, nahitabo na after Jesus. Nagrebelde sila niya ang mga Romano ni abot. Giguba tanan, pati ang templo, gisunog. Nahitabo. So, nagtagna na ni si Caiphas nga, mas maayo bang si Jesus patyon kaysa sila malaglag tanan. Mo man ang iyang nasa una-una. Advance na ang iyang panguna-una. Pero actually, yan ang gitagna, iparapisay na ang kamatayon ni Jesus. Adun tayo palauman nato ni nga panguna-una ni Caiphas. Klaro ba ya sa balaod ni Moises ang dili pagpatay? Hindi sila mga nagsunod man sa balaod ni Moises, the Ten Commandments. Do not kill for whatever reason. Ito ko na sila pagpatay para sa proteksyon silang kagalingon. Sila mga eksperto sa balaod, magtuturo sa balaod. Klaro kayo, ayaw pagpatay. Pero sila naguna-una pagpatay kang Jesus. Expert siya sa balaod, tapos makita na doon ng ilang double standard. Pwede silang mupatay ang tao para sa protection sa ilang kagalingon. Ano na bayay ko? Panurtiho nga, the end does not justify the means. Kaya maubayan na itong gisunod. The end, ang imong katuyuan, dili na justify sa unsa imong pamaagi. Nalabang Robin Hood style, mangawat aron pagtabang sa kabos. Nindot man ang imong katuyuan. Pagtabang sa pero mangawat ka, you violate the law. Masulban ang problema sa druga, patyon ang mga adik. That is the means at the end justifying the means. Ang imong katuyuan, nindot kay mawad-an ang druga sa tibok kalibutan, pero ang imong pamaagi pagpatay sa mga drug addict o sa mga pusher. Is that right?
Mo na pangunaw ni Kaypas. As may mga usa ka tawo mamatay alang sa kayuhan sa tanan. Dili man na sakto. Hinungdaman nato na the end does not justify the means. Unsa man ang imong maayong katuyuan, wala na maghatag kanimo og kanang katungod ka mo gamit kag pamaagi nga supak sa balaod. Mangawat ka. O ba kay ang ako mo itabang sa kabus. Pagpangawat, supak na sa balaod. The end does never justify the means. Kung sa imong pamaagi, digyo na, pwede na, bisan kung maayo ang imong katuyuan. Kagihimo na, dagang kayong gihimo na. Di ako nasa, muna ipahunaw na ni Kaypas, ang Pangulo sa mga pari, gamit sana sa atong pinangga nga Pangulo. Maayo man ang akong katuyuan para man sa kaayuhan sa tanan. Pero sa imong ipahimo, ipamatay ang mga kuan, mga adik, kay mga kuan na sila, mga salot sa lipunan. Mga kuan na mga uk-uk na sila, pamatyo, uk-uk naman na, di man ang mga tao. Nindot ang kaman, nindot ang kanang katuyuan. Daghan na magyapon ni mga nindot mo itong panahon kay way kuan, peaceful, way mga adik, kay gipamatay man. Nanago man mga kuan. Pero, kung solusyon to, wala ang tayo druga karon. Nagyapon sa una-una sa mga followers nga, mas maayo pa ka ni Adto kay way mga kuan, siyabo kay karon, ibalik karami ang siyabo, daghan na sa mga adik karon. Oh, tanaw ninyo palibot, dagang mga adik, ang Cebu na anak kay nga naman, ang mga supplier karon, you know, dili na nga drug pushers, mga law enforcement na, oh. Basig demanda ko ani sa PNP, oh. Daghan ang mga supplier sa Cebu. Dali na ko mission kay ma-viral ko, ako cyber libel. Wala ako'y proof, pero na ako'y mga nagdunggan. Father, kuan man ang nag-supply, anak, kuan man. Hindi na magsaba. So, the end does not justify the means. Unsa man imong pamaagi, bisan maayo ang imong katuyuan, dili yun na pwede. So, klaro kayo na. Muna pangunaw-una ni Kaypas. Mo sa pangunaw na sa uban natong mga Kaypas karon nya sa may mahitabuan na. Ang giyera da sa Middle East, nindot man ang katuyuan ni Trump na. Lami kayong plano niya karon sa may nahitabo. Di pamatay ang mga leader sa Iran kay siya nga okay na. Peaceful na ang kalibutan. Wala na problema sa Middle East. Kung saan nahitabo ron? You know, kung wala mo maminaw sa mga maminaw mo. Ngayon magsolusyon ng pamatyo na to ng pila ka leader sa Iran ang ipamatay. 40 ka buok, pati katong pinatigula nga 80 plus nga leader na dito. Di patay kay ngayon man sila magmalinaw ng Middle East. Karon sa man, tagpila ang crudo ron, tagpila ang gasolina. O, hibalo na mo. The end does not justify the means. Ang pagpatay sa tao aron makabaton og kalinaw, kagubot karon hinuon na hitabo. Mao man plano sa si Netanyahu ug ni Trump nga patyo natin si Ayatollah, si Khomeini, nga mga leaders ng mga militar kay aron malinaw na ang kalibutan. Wala na nuclear weapon. You know better. The end does not justify the means. Palihog manindog.